Hindi naman siguro. Marahan akong umiling. Nag-isip si Chen Donggrui sandali. At nagpaalala pa rin sa akin. Bata, mas mabuti kung may kamalayan ka. Huwag mong sisihin ang kapatid mo kung hindi kita sinabihan. Si Senior, hindi lang maganda at matalino. Mayaman din ang pamilya niya. Hindi natin kayang abutin tayong mga medyo may kaya lang. Hanggang tingin na lang tayo sa malayo. Mas mabuting huwag ka nang magkaroon ng ibang ideya. Ang payo na yan, dapat siguro iukit mo sa sigarilyo at hititin papasok sa baga mo. Seryoso kong tinapik ang balikat ni Chen Donggrui. Lagi akong rational at malinaw mag-isip. Kahit na nagbago ng husto. Ang buhay ko ngayon. Iisipin ko pa rin kung paano ko mababayaran ang mga utang ko sa iba. Tungkol naman sa babae sa stage. Nagliliwanag siya. Sino ba namang hindi mahuhumaling? Pero kaya ko namang dalhin. It's just that I can carry the LCC, maaring typo at dapat ay I can handle it I know no limits. Pagbalik ni Lisisi sa dati niyang upuan. Hindi napigilan ni Chen Donggrui na sikuhin ulit ako. Matandang Wang. Hindi mo ba napapansin? Parang pamilyar ang jacket na suot ni Senior. Hindi lang matalas ang pang-amoy. Matalas din ang apat na mata, 4 eyes, tawag sa taong nakasalamin. Halos pare-pareho lang naman ang itsura ng mga jacket. Hindi ba't kakaiba kung hindi pamilyar? Sa bagay, mabuti na lang at madali pa ring utuin si Chen Donggrui. Ang mobilization assembly na ito ay tumagal ng 3 klase. Pag-uwi ko, 11 oras 10 minuto Zef na. Kinuha ko ang cellphone ko at tiningnan. Si Wang Lia. Kaka-transfer lang ulit sa akin ng 1,000 yuan na allowance. Nagbili na mag-ingat ako. At huli ang transfer ni Lisisi. Una kong pinindot ang chat ni Lisisi. 4 na mensahe lahat. 2 ay mga picture ng presyo ng pantalon at jacket. 2 ay magkahiwalay na transfer para sa pantalon at jacket. Total, 28,000. Kahit hindi mo na ibalik ang jacket ko, okay lang. Pinindot ko ang received at nag-reply ng received. Lumingon ako at itinransfer ang 15,000 para sa pantalon kay Linyu. Ate, may kaklase akong nagkaproblema. Pinahiram ko sa kanya ang isa mong pantalon. Ito po ang bayad. Pagkasend ko ng mensaheng iyon, tumawag agad si Linyu sa video. Anong nangyari? Sinabi ko ulit. Masunurin kong ikinuwento ang nangyari. Agad na gumaan ang loob ni Linyu. Mabutit hindi ka na biktima ng pig butchering scam, isang uri ng online scam. Ang perang yan, sayo na. Gantimpala mo na yan sa pagiging matulungin mo sa iba. Ate, tanggapin niyo na po. Kasi naman, hindi ako nagpaalam. Bago ko kinuha ang gamit niyo. Nakaka-pressure po pag ganito. Sa pagkakataong ito, hindi na rin tumanggi si Linyu. Nakangiti niyang pinindot ang receive. Nagbilin pa siya ng ilang bagay bago ibaba ang telepono. Tungkol naman sa transfer ni Wang Lia. Bilang anak niya, ngayong alam kong medyo may kaya naman siya. Tinanggap ko ito ng walang pag-aalinlangan. Mas matindi ang focus sa pag-aaral sa bagong school. Maayos naman ang pag-a-adjust ko. Isang iglap lang, 2 araw na naman ang lumipas. Huwebes at Biyernes, nagkaroon ng entrance exam ang buong grade level. Dahil inayos ang mga exam room base sa ranking sa arts at science noong nakaraang semester. Ako, nadayo lang. Ay napunta sa huling exam room. Pagkatapos ng huling exam noong Biyernes, uwian na agad. Pagdating ko pa lang sa gate ng school, nakita ko ang isang nakasweet na middle-aged na lalaki na magalang. Nayumuko sa akin. Young master, si eldest Miss Po. Pinapasundo po kayo at ang kaibigan nyo para kumain. CJ. Unang beses kong maramdaman na pinapahalagahan ako. Hindi ko napigilang makaramdam ulit ng init sa puso. Noong araw na iyon, binanggit ni Linyu na ililibre niya si Chen Donggrui ng hapunan sa weekend. Nitong mga nakaraang araw, hindi na niya ulit ito nabanggit. Akala ko baka busy siya o nakalimutan na. Kaya hindi ko pa sinabi kay Chen Donggrui. Hindi ko inaasahan na ngayon niya pala ito isa sa katuparan. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Chen Donggrui. Halos agad na sinagot ang tawag.
Ang malisyosong boses ni Chen Donggrui ay narinig mula sa cellphone. Ano yun, anak? Bago ka pa lang, naiinip ka na? Gusto mong ilabas ka ni tatay para mag-enjoy? Gusto kang ilibre ng ate ko ng pagkain. Masarap na pagkain. Nasa may east side ako ng school gate, sa may pedestrian lane, hinihintay kita. Si Chen Donggrui sa kabilang linya, biglang masarap na pagkain. Hintayin mo ako. Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Habang tumatakbo na may dalang bag. Pakiramdam ni Chen Donggrui may mali. Pero dahil nagmamadali siyang hanapin si Wang Yu, hindi na niya masyadong inisip. Hanggang sa humihingal siyang makarating sa harap ko. Saka lang niya napagtanto. Kung ano ang mali. Teka, pagkakaalala ko, wala kang ate, bata. Saan galing yang ate mo? Nag-asawa ulit ang nanay ko. Okay naman ang napangasawa niya. Kaya nagkaroon na ako ng ate. Nag-asawa ulit. Agad na naintindihan ni Chen Donggrui na nagkamali siya ng akala noong mga nakaraang araw. Naintindihan na rin niya kung ano ang ibig sabihin ng Tea Mother Precious ni Wang Yu. Ang ate mo, ililibre pa ako ng pagkain. Mukhang mabait siya, ah. Sumang-ayon si Wang Yu. Umikot ang mata ni Chen Donggrui. Saka masayang inakbayan ako. Kung ganoon, maganda ba ang ate natin? May boyfriend na ba? Maganda ba ang boyfriend niya? Kung may boyfriend siya, hindi ko alam. Tiningnan ko siya. Saka mahinang idinagdag. Pero ikaw, wala kang pag-asa. May pag-asa o wala, malalaman lang natin kapag nakita na. Baka naman type ng ate natin ang tulad kong poor na high school boy. At masigla pa. Ang ganda, di ba? Tinaas ni Chen Donggrui ang ulo niya. Punong-puno ng hindi pagsang-ayon ang kanyang mga mata. Sa hinaharap, baka ako pa ang tawagin mong bayaw, bata. At pahihirapan pa kita ng husto hanggang sa mamatay ka. Lalo pang na-excite si Chen Donggrui habang nagsasalita. Heh! Malamig kong sinagot ng dalawang salita. Habang nag-uusap, nakarating na ang dalawa sa gilid ng kalsada kung saan nakaparada ang Bentley. Ang driver na kanina pa naghihintay ay binuksan ang pinto ng passenger seat. At magalang na sumenya sa akin. Young Master. Pasok na po kayo. Young Master. Biglang napatingin si Chen Donggrui sa sasakyan. Saka lumingon kay Wang Yu. Itong Bentley, para sa ating dalawa? Sakay na. Tumango ako. At kusa kong isinara ang pinto ng passenger seat. Sa likod na lang kami upo ng kaklase ko. Sige po, Young Master. Magalang na tumango ang driver. Pagkasakay ng dalawa, saka lang siya bumalik sa driver's seat. At pinaandar ang sasakyan. Maingat na tiningnan ni Chen Donggrui ang loob ng sasakyan. Saka tumingin kay Wang Yu. May bahid ng pagkailang at pagkagulat sa kanyang mga mata. Matandang Wang, anong klaseng pamilya ba talaga tayo? Kakain lang. May special driver pa na ganito kamahal na sasakyan ang susundo. Isang malinaw na katangahan ang lumutang sa aking mga mata. Hindi ko naman inaasam ang yaman ng pamilya Lin. Kaya hindi ko rin naman sinadyang alamin ang tungkol sa pamilya Lin. Pero ang isang linyang maraming sasakyan ay marami ng impormasyon. Matagal na natulala si Chen Donggrui. Saka punong-puno ng excitement. Hinawakan ang balikat ko. Tatay, nangangailangan pa ba ng anak si nanay? Ako na lang. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate na may nakasulat na A by Hizuang isang pangalan ng lugar, maaaring isang high-end restaurant o club. Bago pa bumaba ang driver para salubungin kami. Kusa na akong bumaba kasama si Chen Donggrui. Nang makita ito, ibinaba ng driver ang bintana at nagpaalala. Young Master. Ang ni-reserve ni eldest miss ay ang Zihao, isang pangalan ng private room, karaniwang ang pinakamataas na antas, private room. Sabihin niyo lang sa mga staff na naghihintay doon. May shuttle car na maghahatid sa inyo. Sige, salamat. Ang hindi nakakaalam ay walang kinatatakutan. Si Wang Yu, tiningnan ang tatlong malalaking salita na by Hizuang sa itaas. Walang kaalam-alam sa bigat ng lugar na ito. Napakakalmado. Si Chen Donggrui naman sa tabi ay kinusot ang mata. Muling may bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata.
Akmang magtatanong na sana siya kung ito ba ang lugar na kaya niyang puntahan. Pero nang tingnan niya si Wang Yu sa tabi na napakakalmado, agad niyang naramdaman na bumaba ang level niya. Tinaas niya ang noo. Tumikhim at isinukbit ng maayos ang bagi kapatid na Wang. Pasok na tayo. Nang makita ni Chen Donggrui na parang sasabak siya sa gyera. Medyo natawa ako. Pero wala na akong sinabi. Tumawid ang dalawa sa malaking gate. May isang hilera ng mga staff na nakatayo sa gilid. Ang nasa pinakaharap ay lumapit. Mga Ginoo, mayroon po ba kayong reservation bago kayo pumunta? Marahan akong nagsalita, Zihaw private room. Pagkasabi noon, lalo pang tumindi ang respeto sa mga mata ng staff sa harap ko. Kinuha niya ang walkie-talkie mula sa bulsa at nagbilin. Hindi nagtagal, may isang hiwalay na shuttle car na dumating. Mga Ginoo, pasok na po kayo. May inihanda na pong inumin para sa inyo sa sasakyan. Wala pang 5 minuto. Nakarating na kami sa harap ng isang maliit na courtyard na may sinaunang disenyo. Ang tinatawag na Cheesy House Private Room ay isang courtyard na may sinaunang disenyo. Tumawid kami sa maliit na tulay sa ibabaw ng Lotus Pond. Naglakad pa ng ilang hakbang bago makarating sa pinto. Sa loob, kanina pa nag-oopisina si Lin Yu. Nang makita niyang dumating kami, nagsalita pa siya ng ilang salita bago ibaba ang telepono. Nandito na pala kayo. Pasok, upo kayo. Tumingala si Lin Yu. Ang boses niya ay malamig. Kagagaling lang niya sa kumpanya. Nakatali ng mababa ang buhok niya. At nakasuot pa rin ng suit. Mas malakas ang aura niya kaysa noong una ko siyang makita. Ate, hindi po ba kayo naghintay ng matagal? Umiti ako. At hinila si Chen Donggrui sa tabi para ipakilala. Ito po ang kapatid ko. Si Chen Donggrui, hindi kasing angas noong nasa sasakyan kami. Ngayon, sobrang mahiyain ni Chen Donggrui. Mahiyang umiti kay Lin Yu. At medyo kinakabahang bumati. Hello. Ako po si Chen Donggrui. Ako po ang anak ni Wang Yu. Ay, kapatid. Isang simpleng kainan lang naman. Huwag kang mailang. Bahagyang nanginig ang gilid ng labi ni Lin Yu. Pero para mapanatili ang kanyang imahe, kalmado pa rin siyang tumango. Ang tingin niya kay Chen Donggrui ay parang tingin ng isang lider sa isang mababang empleyado. Sige, CGT. Hinila ko si Chen Donggrui para umupo. Ang mga kamay niya ay magkakrus na nakapatong sa kanyang tuhod, lalo siyang kinabahan. Likas na mayabang ang taong ito. Pero ang mga babaeng may malakas na aura ay likas na may bloodline suppression, isang internet slang na nangangahulugang isang natural na pangingibabaw o takot sa kanya. Sa bahay, pinipigilan siya ng nanay niya. Sa school, mayroon siyang i-exterminator Abbes, isang karakter sa wuxia novel na kilala sa pagiging strikto at malupit, ginagamit para tukuyin ang isang striktong babaeng guro. Hindi niya inaasahan na ang sinasabing di madaling pakisamahan na ate ni Wang Yu ay mas nakakatakot pa pala. Sa mga sandaling ito, gusto na lang niyang tumakas agad. Si Lin Yu, natural lang, ay napansin din ang kaba ni Chen Donggrui. Inalis niya ang tingin. At tiningnan ang staff sa pinto. Ngayong nandito na sila, pwede nang maghanda ang chef ng pagkain. Habang isa-isang inihahain ang mga masasarap na pagkain sa mesa. Ang masangsang na amoy ay nag-uunahang pumasok sa kanyang ilong. Si Chen Donggrui. Ang kaba sa kanyang puso ay medyo nabawasan. Pero hindi nagtagal. Narinig niya na namang nagsalita ang babae sa harap niya. Kaklas Chen Donggrui. Ang xiaoyu namin ay bago pa lang dito. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Halika, itataas ko ang tsaang ito bilang kapalit ng alak, isang toast para sa iyo. Sige, salamat, ate. Tinaas ni Chen Donggrui ang tasa ng tsaa sa ere. At diretsyong ininom lahat. Dahil sa kaba, pati ang mga dahon ng tsaa na napunta sa bibig niya ay diretsyong nilunok. Ako naman sa tabi, nang makita ko ang eksenang ito, hindi ko napigilang matawa. Sa buong kainan, sarap na sarap ako sa pagkain. Si Chen Donggrui naman, sa ilalim ng tea pressure ni Lin Yu, ay masakit ngunit masaya. Hindi nga naman biro ang ki by Hisu ang ki na 6 na numero ang panimulang presyo. Para sa isang kainan. Ang itsura, amoy at lasa ng mga pagkain. Lahat ay tumatama sa puso. Pagkatapos ng kalahating oras, ibinaba ni Lin Yu ang chopsticks at tumayo.
Kain lang kayo. May kakausapin pa akong business partner sa kabilang kwarto. Pagkatapos niyong kumain, ipahatid kayo ng staff sa akin. Sige po. Kalmadong humiti si Wang Yu. Mahiyang tumango si Chen Donggrui. Nang tuluyan nang mawala si Lin Yu sa paningin nila. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Matandang Wang. Sa susunod, ilibre mo na lang ako sa tabi-tabi. Itong pagkain kasama ang ate mo. Huwag na nating ulitin. Kalmado lang ako. Kakain ka pa ba? Kakain. Biglang umayos ng upo si Chen Donggrui. Wala nang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang chopsticks at sunod-sunod na inilagay ang mga ulam sa kanyang plato. Ang pagkain na nagkakahalaga ng daan-daang libo, tanga lang ang hindi kakain. Biglang naibuga ko ang isang pirasong sitaw na kasalukuyan kong kinakain. Ku. Magkano? Hindi mo ba alam? Medyo naguguluhang tumingin sa akin si Chen Donggrui. Ang Baihizuang ay Gira Reservation. Ang pagkain ay nagsisimula sa 100,000. Itong Zihao Private room, mas mataas pa ang presyo ng reservation. Napailing ako. Napatingin ako sa staff sa pinto. 8. Magkano po kaya ang nagastos namin sa pagkain na ito? Ginoo, kung pagkain lang po, mga 300,000 po. Nanginig ang chopsticks sa kamay ko. Hindi na naman napigilan ni Chen Donggrui na mainggit. Wang Daxiao, Yang Master Wang, nangangailangan ka pa ba ng pampainit ng kama? Kapatid, pwede bang ako na lang ang magpainit ng kama mo? Hindi naman mataas ang hihilingin ko. Bigyan mo lang ako ng 100. O 1,000,000 sweldo kada buwan. Sinamaan ko siya ng tingin. Nang makita ko ang kilos ni Chen Donggrui na parang balang na sumasalakay. Binilisan ko na rin ang pagkain. May isang bagay na hindi sinabi ni Chen Donggrui na mali. Ang ganito kamahal na pagkain, tanga lang ang hindi kakain. Kailangan kong kumain ng marami. Para maibalik ko ang pera sa tiyan ko. 2 oras kumain ang 2. Hanggang sa maubos ang mga mamahaling pagkain sa mesa. Saka lang sila nasiyahang humaplos sa kanilang tiyan. Nang hanapin nila si Lin Yu. May kausap pa si Lin Yu at hindi pa tapos. Kaya tumawag na lang siya sa driver para ihatid ang 2 pa uwi. Sobrang busog ko talaga. Nang ihatid ako ng driver sa villa. Kusa na akong bumaba. Kung hindi ako magpapababa ng kinain, mamamatay ako. Pero ang maglakad-lakad mag-isa sa malaking villa. Medyo boring. Kung may alaga lang sana akong kasamang maglakad-lakad. Masaya sana. Nang maisip ko ito, parang may naramdaman ako. Narinig ko ang isang meow ng pusa. Nagliwanag ang mga mata ko. Lumingalinga ako para hanapin kung saan galing ang meow ng pusa. Pero parang nawala na. Guni-guni ko lang ba? Umiling ako at nagpatuloy sa paglakad. Hindi nagtagal. Muli kong narinig ng malinaw ang meow ng pusa. Parang malapit lang dito. Zhao Taohua. Mahina kong tinawag. Pagliko ko sa sangandaan sa unahan. Narinig kong parang may nagtatalo sa unahan. Napatingin ako at napako ang tingin. Hindi ako nagkamali. Si Zhao Taohua nga. Pero sa mga sandaling ito, karga siya ng isang hindi kilalang lalaki. At ang nakatayo sa harap ng lalaki, hindi ba't si Lisisi? Akala ko noong una, magkakilala sila. Naisip ko na hindi pa kami ganoon ka-close ni Lisisi. Para magbatian kapag nagkita. Akmang tatalikod na sana ako at liliko sa ibang direksyon. Nang makita kong parang hindi komportable. At nagpupumiglas ang Zhao Taohua na karga ng lalaki. Parang lumakas din ang boses ni Lisisi. Ang medyo galit niyang sinabi ay umabot sa aking pandinig. Ulitin ko. Ibalik mo sa akin ang pusa ko. Ang lalaking nasa harap niya ay parang hindi natinag. Nakangisi pa rin siyang nakatingin kay Lisisi. Parang may mali sa sitwasyon. Huwag mong sabihing nagpa-cute na naman si Zhao Taohua. At sa pagkakataong ito, nakatagpo pa ng mahirap kalaban? Gabi na ngayon. Wala gaanong tao sa paligid. Hindi ko alam kung may tisis ba sa tabi. Isang babae at isang hindi kilalang lalaki. Na nagtatalo sa isang lugar na walang ibang tao. Medyo delikado. Nag-isip ako sandali. Napabuntong hininga at mabilis na lumapit. Sino ba namang ako para hindi maging mabuting tao? Hindi ko talaga kayang magkunwaring hindi ko nakita. Lisisi. Tawag ko. Agad na lumingon si Lisisi. Nang makita niya si Wang Yu.
Para siyang nakakita ng tagapagligtas. Ang dati niyang malungkot na mukha ay sa wakas nagkaroon na ng bahid ng excitement.